Juan GDL, inoferan umano ng KBL teams pagkatapos na makita ng mga KBL scouts ang performance niya sa Gilas, Pilipinas. Sa katunayan, hindi lang naman si Juan GDL ang nakatanggap ng offer mula sa ligang yan, pati si Calvin Oftana ganun din. Hindi pa nga nagsisimula ang FIBA qualifier na yon, mas nauna nang inoferan si Calvin Oftana, pero mas nauna ding inoferan ng TNT si Oftana ng contract extension which is mag-expire na next year kung di ako nagkakamali. Inaamin naman ni Oftana na gusto na niyang tanggapin ang offer pero mas nirespeto ng TNT kaya sa PBA muna siya. Baka nga sa kakahintay mag-expire ma-injure. Naku, sayang naman ang opportunity. Habang itong pinakabago na si Juan GDL na diskubre ng isang scout sa FIBA tournament. Isang beses pa nga lang si Juan GDL nakita maglaro sa internationals, may nakapansin na agad. Si Juan GDL nagkaka-average ngayon ng 14 points per game. Siya din ay nagsisilbing star player ng Converge at habang tumatagal mas nagiging malaking improvement niya. Despite sa lahat ng mga inconsistency, ang 14 points per game sa isang rookie ay good game pa rin. Base sa naging performance sa Gilas, shooter siya at nakakaambag garnering 5 points per game. Masipag dumipensa kaya wala pang isang taon, included na agad siya sa roster ni Coach Team. Although may mga lackings pa talaga siya, especially sa shooting 15% lamang beyond the arc, pero bata pa si Juan. Marami pang playing years ang natitira sa PBA at sa Gilas. Vital piece din siya ngayon sa Converge kaya sigurado. Alam din ang KBL team na to na hindi nila basta-basta makukuha si Juan. Pero again, depende pa rin yan sa kanya. Si Juan GDL dati nakapaglaro sa Europa under BC Wolves. At siya din ang kauna-unahang Pinoy na nakapaglaro sa prestigious league sa Europa sunod ni Kai Soto. Kaya siguro mabilis siyang naka-adapt sa man-to-man defense laban sa taga-ibang bansa dahil galing siya dito. Dagdag pa ng source na dalawang teams nga raw ang nag-aagawan sa kanya. Mangyayari kaya ang gusto nila? Sa palagay ko, oo naman. Gusto ni Juan GDL ang mga opportunity sa labas. Pero sa ngayon, dahil mag-iisang taon pa lang siya sa PBA kaya hindi pa muna yan magaganap. Kung ikaw si Juan GDL, tatanggapin mo na agad ang offer ng KBL teams pagkatapos itong conference? Kumpirmado na palang sibak na si James Dickey sana. Alam niyo ba, pagkatapos ng laban nila sa Converge, nagsisi ng labis-labis ang Phoenix na hindi nila kinuha si Donovan Smith bilang kanilang reinforcement import ngayong Commissioner's Cup. Total sila naman ang unang nakakuha sana sa kanya. After ng game na yon, parang naengganyo ang Phoenix na kumuha ng another import na parang Donovan Smith din maglaro. At eto pa, ayon sa spin, nung araw na hindi naglaro si James Dickey sa must-win situation, agad na ron naghanap ang isang opisyal ng Phoenix na isang formidable import na pang playoffs. Dati ko nang sinabi na si James Dickey nagkaka-average na 19.6 points, 19 rebounds, 1.8 steals per game. Literal na average lang talaga ang nakukuha niya kumpara sa ibang imports ngayon sa PBA. Kaya naman aminado ang Phoenix na gusto nilang palitan na agad si James Dickey habang may oras pa. Ang Phoenix meron na lang 3 games na natitira. Sa tansya ko mukhang 60% makakapasok naman ang Phoenix sa quarterfinals. Kaya kailangan nila mas capable na import sa high level of competition. Maraming oras pang pwedeng gugulin ng Phoenix para maghanap, lalo pa ng mga teams na nasa laylayan, yung mga bigating teams na may mga bigating imports din which is ang Magnolia at SMB. Kung ang Phoenix mahuhulog sa 8 or 7 spot, makakalaban lang Rain or Shine or NLEX or Ginebra, depende sa mga resulta ng laban nila after na matapos ang lahat ng remaining games. Currently, ang Phoenix nasa ika-6th spot, kaya medyo safe pakinggan. At ayon ng management na masayang itong kanilang standings. Kaya para sa akin okay din kung magpalit na agad ng import habang may konting oras pa. Ang risk nga lang nito, kapag nagkamali ka ng expectation sa yung import, baka kasi mahulog sa another adjustments ang nangyayari. At pang hype lang, tapos magsisisi na naman na pinakawalan si James Dickey. Sa ngayon nasa isang meeting ang lahat ng Phoenix officials at gagawa na ng hakbang sa mga susunod na araw para ma-finalize na rin ang kanilang desisyon.